Kabanata 521. Kung hindi ka makapag-isip, lumapit ka sa akin, hihintayin kita dito. Umiti si Harry Johnson. Pumunta sa'yo. Sino ka sa tingin mo? Hindi mo ba kayang tingnan ang sarili mo sa salamin? Lasing ka na talaga yata. Si Harry ay naging isang attending physician sa murang edad at siya ay isang kilalang henyo. Ang mga tagumpay niya ay natural na naging dahilan upang siya ay maging mayabang. Sa kanyang mayabang na karakter, paano siya hihingi ng tulong sa isang layman? Tumalikod na si Harry at naglakad palayo. Samantala, medyo nakakalito ang sinasabi ni Thomas, may natitira pang oras para gamutin ang pasyente. Kung ang pasyente ay hindi nakatanggap ng gamot kagad, hindi na siya muling magising. Napangiti si Harry nang marinig iyon. Hindi na ba magising ang pasyente? Ayon sa pagtatansya ni Harry, dapat matagal nang nagising si Frog. Bukod sa medyo mahina ang katawan niya, hindi ito dapat masyadong makaapekto sa kanya. Kasi naman, nasugatan lang siya ng maliit na hiwa at nahimatay. Ano ang lahat ng kaguluhan tungkol dito? Kaya hindi niya isinasapuso ang mga salita ni Thomas. Gayunpaman, nang siya ay bumalik sa ospital, si Larry ay nagmamadaling lumapit at nag-aalalang sinabi, Dr. Harry, hindi mo ba sinabi na siya ay gising sa loob ng 5 minuto? Bakit kahit kalahating oras na ang lumipas ay wala pa ring malay ang kaibigan ko? Totoo ba ito? Umunat ang noo ni Harry at nagmamadaling sumunod sa kanya papasok ng ward. Pagdating pa lang niya sa hospital bed ni Frog, nadiskubre ni Harry na napakahina ng vital signs ni Frog. Hindi lang siya magising, ngunit kung magpapatuloy ito ng ganito, malapit na siyang mamatay. Bakit ito nangyayari? Imposible. Nagulat si Harry at agad na pinapunta sa nurse si Frog sa operating theater. Pagkatapos ng isang sopistikadong pagsusuri, nalaman na ang mga vital sign ni Frog ay humihina at humihina na. Yung problema, bukod sa sugat niya sa noo, parang walang ibang damage. Bakit hindi magising ang taong iyon, at bakit lalo lang lumalala ang kalagayan niya? Napakamot ng ulo si Harry. Kung ang taong ito ay namatay sa ilalim ng aking paggamot, paano ko ito ipapaliwanag sa pamilya ng pasyente? Isang maliit na sugat ang pumatay sa kanya. Sino ang tatanggap ng ganoong dahilan? Habang iniisip ito ni Harry, lalo siyang nababalisa at natatakot. Kung patay na si Frog at sinabi nila ang bagay na ito, maaapektuhan ang kanyang magandang reputasyon. Hindi ka pwedeng mamatay. Tumayo ka. Niyugyug ni Harry ng husto ang katawan ni Frog, ngunit habang nanginginig siya, lalong humihina ang vital signs ni Frog. Kung magpapatuloy ang trend na ito, wala pang 20 minuto ay patay na si Frog. Ano ang gagawin ko? Nang siya ay nalilito, biglang naalala ni Harry ang lalaking naninigarilyo sa harap ng pasukan ng ospital si Thomas. Tila ang mga sinabi ni Thomas ay ganap na tumugma sa kasalukuyang mga sintomas ng pasyente. Marahil si Thomas ay hindi nagsasalita ng walang kaparerekon, ngunit may naramdaman siya. Sa ngayon, walang oras para kay Harry na isaalang-alang pa ang mga bagay-bagay. Mas mahalaga na mailigtas ang buhay ng kanyang pasyente. Sa madaling salita, mas mahalaga na pangalagaan ang kanyang sariling reputasyon. Agad siyang tumakbo palabas ng operating theater. Wala siyang pakialam sa itinanong sa kanya ni Larry o Maya, tumakbo na lang siya sa direksyon ng pasukan ng ospital. Buti na lang at nandoon pa rin ang lalaki. Dumating si Harry sa harap ni Thomas, hinihingal, at sinabing, maaari mo ba siyang iligtas? Tumango si Thomas. Okay, naniniwala na ako sa'yo this time. Sumama ka sa akin. Hinawakan ni Harry ang kamay ni Thomas at papasok na sila sa operating theater. Ngunit mahinahong sinabi ni Thomas, bago iyon, ihanda mo ako ng puting Amerikana at tiyakin na nakasuot ako ng maskara. Ito ba talaga ang oras para alalahanin ang mga bagay na ito? Walang magawang sinabi ni Thomas dahil kung wala ang mga ito, hindi ako papayagan ni Larry na pumasok sa operating theater para gamutin si Frog. Kabanata 522. Maya-maya, pumasok si Harry sa operating theater kasama ang isang nurse na kumpleto sa gamit at matipuno ang pangangatawan. Nagkatinginan sina Larry at Maya, at medyo natarante silang dalawa. Kailan pa kumuha ang ospital ng ganyang nurse na matipuno ang pangangatawan? Pero hindi naman ito importante, ang mahalaga ay kung mailigtas niya si Polaka. Pumasok sila sa operating theater at isinara ang pinto. Naglakad si Thomas sa kama ng ospital, tiningnan ang kasalukuyang pisikal na katayuan ni Frog, at pagkatapos ay kumuha ng isang hilera ng pilak na karayom. Tahimik na sinabi ni Harry,
Oy, ginagamit mo ba ang mga larwang ito para iligtas ang buhay ng isang tao? Oo. Anong ibig mong sabihin? Ito ba ay mga tool na needle iligtas ng buhay? Pwede bang itigil mo na ang pagpapatawa sa akin? Bahagyang sinabi ni Thomas, kung ayaw mong mamatay ang pasyente, tumahimik ka na lang para sa akin. Tinitigan ni Harry si Thomas. Sige, hahayaan kitang ipakita ang iyong kakayahan. Kung mapapagaling mo ang pasyente, magiging maayos ang lahat. Kung hindi mo siya mapagaling, hahayaan kitang magdusa. Natahimik ang operating theater. Gumamit si Thomas ng mga pilak na karayom para tusukan at subukan ang lahat ng bahagi ng katawan ni Frog. Nagkamot lang ng maliit na sugat sa bibig ni Polaka, pero sa totoo lang, nagkaroon siya ng kaunting cerebral congestion. Ito ay sanhi ng impact. Kung ang kasikaipan ay patuloy na nananatili sa utak at kung ang pasyente ay hindi naalis sa oras ng kanyang kasikaipan, imposibleng mapagaling siya. Si Harry ay isang batang doktor pa. Maaari lamang niyang makita ang isang problema sa ibabaw nito, ngunit hindi sa mas malalim na antas. Kaya naman naisip na lang niya na napakamot na lang ng bibig ang pasyente. Pagkatapos ng ilang pagtusok at pagsubok, tumpak na nalaman ni Thomas ang problema ng pasyente at itinuro ang lokasyon ng kasikaipan. Pagkatapos ang pinakakritikal na pamamaraan ay kailangang isagawa ang paglisan ng nana. Ginamit ni Thomas ang pilak na karayom upang iwaksi ang kasikaipan sa utak ni Frog at ikinalat ito sa mga meridian. Samantala, ang labis na dugo ay pinatuyo sa pamamagitan ng pilak na karayom na ipinasok sa likod ng utak. Nakakabighani ang tanawing ito kaya napatulala ang lahat ng mga doktor at nurse na naruroon. Kasama ba ng Chinese medicine ang gayong katanji tanging kasanayang medikal? Nakakamanghalang ito. Sa ilalim ng mahusay na paraan ni Thomas sa pangangasiwa ng mga karayom, ang nana sa wakas ay inilikas at nalinis. Pagkatapos, gumamit si Thomas ng mga pilak na karayom upang maalis ang nana mula sa mga pangunahing meridian na punto ng katawan ni Polaka. Tiniguro niyang maayos ang sirkulasyon ng dugo nang hindi na barado muli. Matapos itong gawin, iniligpit ni Thomas ang pilak na karayom at mahinang sinabi, hindi hihigit sa 10 minuto, magkakamalay siya. Tumalikod si Thomas at umalis sa operating theater, ibinaba niya ang ulo niya at dali-daling nilagpasan sina Larry at Maya dahil sa takot na makilala siya ng mga ito. Sa operating theater, nagmamadaling pinakiusapan ni Harry ang nurse na magsagawa ng detalyadong body check-up sa pasyente. Ang mga resulta ay kasya siya. Ang mga vital sign ng pasyente ay gumaling. Intuitively niyang naramdaman na ang paghinga ng pasyente ay bumalik sa pantay at matatag na swell. Napabuntong hininga siya. Ang kanyang pasyente ay nailigtas. Kung namatay si Frog sa ilalim ng kanyang paggamot, maaaring mawala ang lahat ng reputasyon ni Harry bilang isang manggagamot. Sa sandaling ito, si Larry at Maya ay nakatingin sa pintuan at hindi sila nang ahas na pumasok. Ngumiti si Larry at sumenya sa kanila, halika, ayos na ang kalagayan ni Frog at malapit na siyang gumaling. Pumasok ang dalawang tao. Pagkatapos ng ilang minutong matiyagang paghihintay, iminulat ni Frog ang kanyang mga mata gaya ng inaasahan. Nagkamalay na rin siya at nakapagsalita na. Agad na pinisil ni Larry ang kamay ni Frog, kuya, sa wakas nagising ka na. Tapos, tinuro niya si Larry, Frog, dali magpasalamat kay Dr. Harry. Kung hindi ito ang napakahusay na medikal na kasanayan ni Dr. Harry, maaaring namatay ka sa ospital ngayon. Natigilan si Harry. Tila nagkamali si Larry at ang iba pa na iniligtas ni Harry si Frog. Kabanata 523. Dapat ko bang sabihin sa kanya ang totoo? Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagpasya si Harry na huwag magsalita ng anuman at hinikayat ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Ano kaya ang iisipin ng iba kung sasabihin ko sa kanila ang totoo? Ang isang batang henyong doktor ay hindi inaasahang nagkamali sa kanyang medikal na diagnosis at muntik nang mapatay ang kanyang pasyente. Napilitan siyang humingi ng tulong sa hindi kilalang quack doctor para mailigtas ang buhay ng pasyente. Ang ganitong uri ng balita ay tiyak na maaaring maging mga ulo ng balita. Kapag nalantad ito, matatapos na ang career ni Harry. Sa hinaharap, ang mga propesyonal na ranggo, promosyon, at pagtaas ng sweldo ay magiging walang kaugnayan na sa kanya. So, ang katotohanan ay hindi dapat ibunyag. Anyway, ayaw ni Thomas na malaman ng iba na niligtas niya si Frog. Kaya, maaari kong kunin ang kredito sa pamamagitan ng pagsunod sa uso. Anong uri ng pinsala ang gagawin nito?
Ngumiti si Harry at sinabing, "Hoy, trabaho nating doktor na iligtas ang naghihingalo at pagalingin ang mga sugatan at hindi na kailangang magpasalamat sa akin." "Hindi, kailangan pa rin ito." Ang mga mata ni Frog ay same time na nagsabi, "Dr. Harry, iniligtas mo ang aking buhay, at ikaw ang aking pangalawang magulang. Tiyak na gagantihan ko ang iyong kabutihan sa hinaharap." Welcome Frog. Nang hindi napagtanto ni Harry ang kahihiyan sa pagkuha ng kredito mula kay Thomas, ang iba pang mga nurse ay tumingin sa kanya ng may paghamak. Gayunpaman, sa isang sulyap mula kay Harry, ang mga nurse ay yumuko sa kanilang mga ulo sa takot. Sa ospital na ito, ang reputasyon at katayuan ni Harry ay natatag at hindi maihahambing sa mga batang nurse na ito. Kung maglakas loob silang magsalita ng walang kaparerekon, hinding-hindi niya sila patatawarin. Anyway, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanila. Mas mabuting magligtas sila ng gulo o magpanggap na wala silang alam. Salamat kay Harry at sa iba pa, ang kawalang kabuluhan ni Harry nasiyahan ang marami. Dinagtagal, pinalabas ni Harry si Frog sa ospital. Nang madaanan nila ang pasukan ng ospital, nakita nila si Thomas na humihit-hit ng sigarilyo. Tumalikod si Frog at ayaw niyang tumingin kay Thomas. "Kung hindi dahil kay Thomas, wala ako sa ganitong estado. Muntik na akong mamatay at lahat ng ito ay dahil kay Thomas." Speaking of that, wala ring magawa si Thomas. Malinaw na siya ay isang biktima, ngunit ngayon siya ay itinuturing na isang mamamatay tao na ginagawa siyang kumilos tulad ng isang mamatay tao talaga. Sarcastic na sinabi ni Larry doon, "Thomas, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng malinaw, hindi pa patay si Frog, buhay na buhay siya. Haha, nabigo kang patayin siya, at ngayon gusto mong linlangan ang doktor. Tinasabi ko sa'yo, hindi pwede ito. Salamat sa Diyos dahil hinayaan niyang makaligtas si Frog sa ganoong traumatic na pangyayari." Lumalabas na ang isang mabuting tao ay laging nakakakuha ng magagandang gantimpala. Hindi alam ni Thomas kung iyak ba siya o matatawa. Ang isang mabuting tao ay laging nakakakuha ng magagandang gantimpala. Itinuring din bang mabuting tao si Frog? Tinuturing pa ba siyang mabuting tao kung nagmamaneho siya ng kotse at nataman ang isang tao dahil sa kanyang galit sa kanyang pagkatalo? Hindi siya nakaimik. Kawakas ay sinabi ni Larry, "Thomas, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na mapaparusahan ka sa marami mong maling gawain. Kung susubukan mo ang lahat ng uri ng paraan para saktan kami, balang araw ay sasaktan mo ang iyong sarili." "Frog, alis na tayo." Tinulungan ni Larry si Frog na makaalis sa gate ng ospital at naglakad papunta sa direksyon ng parking lot. Lumapit si Maya ay Thomas at inaliw siya. Larry was just showing his temper. Matapos makitang nasugatan ng kanyang magaling na kapatid, medyo nabalisa siya. "Huwag mong isapuso yun." Tahimik na kumuha ng sigarilyo si Thomas, nakangiting hindi nagsasalita. "Isapuso ko." Kung talagang isapuso niya ito, hindi niya pipiliing iligtas si Frog, ngunit papanoorin siyang mamatay sa harap niya. Sabi ulit ni Maya, "In addition, I still want to say thank you. Kung hindi mo ako tinulungan ngayon, baka nataman at napatay ako ni Polaka." Sa totoo lang, hindi nasisiyahan si Maya nang maisip niya ito. Kinawian ni Thomas ang kanyang kamay, "No thanks, Frog's target was me, and you were implicated because of me. Obligasyon kong iligtas ka." Tumalikod siya at sumando sa isang haligi. Pagkatapos, pumitit siya sa kanyang sigarilyo at makikita ang usok na umaakyat sa langit. Kabanata 524. Pagdating nila sa training camp, dumating ang bawat miyembro ng team para batiin si Frog. Nadama ng lahat na maswerte siyang nakabalik na buhay. Dahil sa magandang relasyon nila ni Frog, hindi ganoon kaganda ang ugali ng mga miyembro ng team kay Thomas. Sa kanilang opinyon, naging kung ano siya ngayon dahil kay Thomas. Kaya't, nang makita ng lahat si Thomas, may isang alon ng kawalang kasiyahan sa kanilang mga tingin. Tinadya nilang lahat na kalimutan ang pangyayari kung saan sinubukang sagasaan ni Frog ang mga tao gamit ang sasakyan. Nang bumalik si Thomas, walang sino man ang may kaaya-ayang ekspresyon na maibibigay. "Tingnan mo, may mukha pang babalikan ang bastos na iyon." Talagang walang hiya siya. Ganoon na niyang sinaktan si Frog. Gusto ko talaga siyang sampelan ng ilang beses. Kung hindi dahil sa kapakanan ni Mr. Barlow, tiyak na papatayin ko siya. "Let's go? And don't stay too close to those kind of people," nakakadiri siya. Si Thomas ay ibinukod ng lahat. Wala nang gustong makipag-usap sa kanya, kahit ang pagtayo sa tabi niya ay hindi komportable para sa iba.
Nang makita niya ang tanawing ito, hindi ito masyadong sineryoso ni Thomas. Dahil unang araw niya rito, inaasahan na niya ang ganoong resulta. Kung tutuusin, mahirap para sa isang bagong dating na magsama sa isang grupo. Medyo nalungkot si Maya. Si Thomas ay isang kamangha-manghang tao. Si Thomas talaga ang biktima ng insidenteng iyon. Bakit nila siya itinatakwil sa halip na makiramay sa kanya? Hindi napigilan ni Maya ang magsalita ng ilang salita sa ngalan ni Thomas. Ngunit mas lumala pa ito pagkatapos niyang ipahayag iyon. Pumutok ito at lalong kinamuhian ng lahat si Thomas. Inihiwalay ng buong pangkat ng karera si Thomas. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, ngumiti si Thomas at tumabi na lang. Ang layunin niya sa pagpunta dito ay para lamang sa mountain road race na magaganap sa susunod na 20 araw. Hindi niya inisip ang relasyon niya sa mga miyembro ng racing team dahil hindi niya planong magtagal dito. Nang ipagpatuloy ni Thomas ang kanyang pagsasanay, lumapit si Larry at sinabing, paumanhin, ang site ay inookupahan ng iba. Walang oras para magsanay ka ngayon. Kailangan mong maghintay muna. Ang paghihintay na ito ay tumagal ng 2 hanggang 3 oras. Sa tuwing ang isang miyembro ng koponan ay nakatapos ng pagsasanay, isa pang miyembro ng koponan ang agad na mag-follow up. Si Thomas ay hindi nabigyan ng oras para magsanay. Hindi na nakatiis si Maya. Larry, you guys are too much. Isang tawa ang pinakawalan ni Larry. Sobra. Sobra na ang ginawa namin. Muntik na niyang patayin si Frog at sinubukan niyang makialam sa pamamagitan ng pagsasalita ng kalokohan sa doktor sa ospital. Sobra na talaga ang ginawa niya. Itinuro ni Larry ang ilong ni Thomas at sinabing, "Sinasabi ko rin sa iyo ngayon na hindi ka tinatanggap ng aming pangkat ng karera. Kung sa tingin mo ay hindi mo na kayang manatili pa, maaari kang umalis." Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Larry ang kanyang pagsasanay sa iba. Umiling si Thomas at mahinang bumantong hininga. Tila lumalala ang hindi pagkakaunawaan at hindi na maresolba ito. Tumabi siya ng tahimik. Sa oras na ito, nakaupo si Frog sa wheelchair at itinulak siya ng isa pang miyembro ng racing team. Hindi pa ganap na gumaling si Frog at nangangailangan pa rin siya ng panahon ng pahinga. Samantala, umupo siya sa wheelchair para magpahinga. Umiinom siya ng mga tonic supplement habang nakaupo sa wheelchair. Tinulyapan siya ni Thomas at kumunat ang noo. Hinikayat niya si Frog, "Frog, bawasan mo ang pagkain nitong mga tonic supplements. Gagawin lamang nila ang iyong dugo na mas mainit at mas makapal, at ito ay magdaragdag ng mga pagkakataon ng pagbabara ng dugo. Kung gusto mong mabuhay, kumain ng mas kaunti sa mga tonic supplement na ito." Napangiti si Frog. "Thomas, gusto mo pa ba akong saktan? Hindi pwede. Malinaw ko na ang lahat ng iyong mga panlilinlang ngayon. Hindi mo ba ako pinipigilan na uminom ng mga tonic supplement na ito dahil lang sa ayaw mong gumaling ako ng mabilis? Sinasabi ko sa'yo. Habang sinasabi mo sa akin na huwag uminom ng mga tonic supplement na ito, mas iniinom ko ang mga ito." Lumapit si Maya at kinumbinsi si Frog, "Huwag kang gumawa ng gulo dito, Frog. Si Thomas ay may mahusay na mga kasanayan sa medikal. Nakalimutan mo na ba na pinagaling niya ang sakit ng aking ama? Dahil hiniling niya sa iyo na uminom ng mas kaunting mga tonic supplement na ito, dapat na mayroon siyang dahilan para dito. Frog, pakinggan mo siya. Huwag masyadong matigas ang ulo." Naiinis na sinabi ni Frog, "Hindi ako sigurado kung siya ay may mahusay na medikal na kasanayan, ngunit alam na alam ko na siya ay may maruming puso." Habang nagsasalita si Frog, kumagat siya ng tonic supplements at mumunguya sa bibig. Mumunguya siya at sinabing, "Miss Barlow, maaring magaling si Thomas sa kanyang medical skills, pero masyadong madumi ang kanyang puso." Tinadya niyang magmungkahi ng isang bagay na hindi produktibo dahil ayaw niyang makita akong gumaling sa aking sakit. Gusto niya lang akong mamatay. Sabihin mo sa akin, paano ako maniniwala sa mga salita ng gayong tao? Kung maniniwala ako sa kanya, hindi ba ako magiging tanga? Pakiramdam ni Thomas ay wala nang magawa. Kung gusto ko talagang mamatay si Frog, kailangan ko ba talagang gumamit ng ganitong mababang paraan? Wala na lang siyang dapat gawin at panoorin si Frog na mamatay sa ospital nang hindi nakikialam. Ang kanyang mabait na mga gawa ay hindi nag-aani ng anumang kabutihan. Ganito ang pakiramdam ni Thomas sa unang pagkakataon. Lumapit si Larry at may sarkastikong sinabi, "Maya, hindi ka dapat nagsasalita sa ngalan ni Thomas sa lahat ng oras. Kung nagkakamali ang mga tao, baka isipin nilang pareho kayong may relasyon sa isa't isa." Natigilan si Maya. Galit niyang sinabi, "Larry, ano ang ibig mong sabihin dito?"
Haha, gusto ko lang ipaalam sa iyo na protektahan ang sarili mong dignidad dahil lahat ng babae ay dapat may katatagan ng loob ng isang babae. Larry. Dahil naging malapit na sina Maya at Thomas sa isa't isa noon, at nagsasalita siya sa ngalan ni Thomas sa mga panahong ito, sobrang sama ng loob ni Larry. Napakasimple ng kanyang ideya. Sa paggamit ng ganitong uri ng radikal na pamamaraan, gusto niyang magsisi si Maya sa sarili niyang mga maling akala. Gayunpaman, ginawa niyang tanga ang sarili sa pagsisikap na maging matalino. Sa halip na magpakita ng anumang senyales ng pagsisisi, nagkaroon si Maya ng mas masamang impresyon kay Larry. Noon pa man ay alam na niyang mahal siya ni Larry at sinubukan niya itong ligawan noon. Gayunpaman, tinanggihan niya ito dahil hindi maganda ang pakiramdam niya sa kanya. Ang mga damdaming iyon ay pinalaki ngayon. Habang sinasabi ni Larry ang mga katagang ito, tuwirang naging sanhi ito ng negatibong vibes ni Maya sa kanya. Kabanata 525. Maraming tao ang nanliligaw sa isa't isa, at biglang nagbago ang ekspresyon ni Frog. Halos sa isang iglap, ang mukha ni Frog ay tila nasunog. Pulang-pula lahat ng eyeballs niya at halos lumuwa na ang dalawang mata niya. Bang! Nahulog si Frog sa lupa mula sa wheelchair. Nanginginig ang mga kamay at paa niya at agad siyang nawala ng malay. May mga hindi pa tapos na tonic supplement na nakakalat sa tabi niya. Frog! Ang biglaang pangyayaring ito ay ikinagulat ni Larry at agad siyang tumulong kay Frog. Kumunat ang noo ni Thomas. Kumunat ang noo ni Thomas, ito ang kinahinatnan ng hindi pakikinig sa payo ng nakatatanda. Hindi nakinig si Frog sa payo ni Thomas at iginiit na uminom ng tonic supplements. Dahil dito, sobra siyang kumain. Madali siyang magkaroon ng bare sa kanyang mga ugat. Ngayon pagkatapos kumain ng tonic supplements, mas kumapal ang kanyang dugo at mabilis itong nagdulot ng mas maraming blockage. Kung hindi siya magagamot sa oras, baka mawalan siya ng buhay. Lumapit si Thomas at sinabing, hayaan mo akong gamutin siya. Kung magpapagamot siya ngayon, maaari pa rin siyang gumaling. Umalis ka. Diretsyong sumigaw si Larry kay Thomas, huwag mong subukang ibuhos ang iyong mga luha ng buwaya dito. Hindi ba ito ang hiling mo na maging ganito si Frog? Pagkasabi niyo ay agad niyang hinawakan si Frog gamit ang magkabilang braso at naglakad patungo sa sasakyan. Nang gustong sumama sa kanya ni Thomas, sinabi agad ni Larry sa iba pang miyembro ng racing team, pigilan niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang pumunta sa ospital para manggulo. Oo. Isang malaking grupo ng mga miyembro ng racing team ang sumugod kaagad sa kanya. Tinubukan nilang pigilan si Thomas sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya sa pagpunta sa ospital. Medyo walang magawa si Thomas. Bagamat gusto niyang tretuhin si Frog sa kanyang mabait na intensyon sa pamamagitan ng paglimot sa lahat ng dati niyang hinanakit, nauwi pa rin siya sa ganoong kapalaran. Ito ay isang life and death situation. Dagdag pa, ang buhay ni Frog ay kabilang sa pangkat ng racers. Para mabayaran ang tiwala ni Mr. Barlow, balak kong iligtas si Frog kahit ano pa ang sabihin ng kabilang partido. Ngunit mahirap sabihin kung ang buhay ni Frog ay mailigtas sa kasalukuyang sitwasyong ito. Kung ang isang natural na sakuna ay nangyari sa isang tao, maaari siyang mapatawad, ngunit kung ito ay gawa ng sarili, siya ay nararapat sa kaparusahan. Dahil ito ang kanilang pinili, hindi kailangan ni Thomas na maging mabuting matanda sa lahat ng oras. Tumalikod siya at umupo nang hindi nagsasalita, nakapatong ang mga kamay niya sa likod ng mga upuan sa tabi niya. Naka-crossleg siya at tahimik na nakatingin sa langit na parang may hinihintay. Kung mabilis lang siyang makarating sa ospital, may pagkakataon pa si Frog na mabuhay. Kung hindi siya makakarating sa oras, kung gayon. Og. Ayaw nang isipin pa ni Thomas, at isinusuko na niya ang lahat sa tadhana. Sa kabilang banda, hinatid agad ni Larry si Frog sa ospital. Katulad noong nakaraan, hinanap pa rin niya si Harry para magpa-opera sa pagkakataong ito. Matapos makita ang pasyente, ang puso ni Harry ay tumitibok at nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Tumingin siya sa paligid at nagtanong, kayong dalawa lang. Tumango si Larry, oo, kaming dalawa lang. Naalala ko nung huling dumating ka, may ibang lalaki. Bakit hindi siya dumating this time? Paliwanag ni Larry, you mean Thomas. Ang huling beses na sinubukan niyang gumawa ng gulo dito, at naging bastos siya sa iyo. Ito ay halos naantala ang paggamot sa operasyon. Kaya, sa pagkakataong ito ay hindi ko siya pinayagang pumunta para iwasan siyang magdulot ng gulo. Oh, I see. Pinunasan ni Harry ang malamig na pawis sa kanyang noo, ano ang dapat kong gawin?
Noong nakaraan, ang sakit ni Frog ay talagang pinagaling ni Thomas. Wala man lang akong naitulong. Dahil hindi dumating si Thomas sa pagkakataong ito, paano ko pakikitunguhan si Pilauka? Tiningnan niya ang pasyente at desidido siyang gamutin ito mag-isa. Di ako naniniwala. Ang isang sakit na maaaring gamutin ng isang quack medical practitioner ay tiyak na walang problema sa isang medikal na profesional na tulad ko. Maghintay ka rito. Ipinadala ni Harry si Frog sa operating theater at sinimulan ang kanyang paggamot. Nakahinga ng maluwag si Larry at naupo sa pintuan ng operating theater na naghihintay. Dahil nagawang pagalingin ni Harry ang sakit ng Poloko noong nakaraan, dapat na walang problema sa pagkakataong ito. May isang bagay na hindi niya maintindihan, bakit biglang nag-relapse si Frog. Sa oras na ito, naisip niya ang payo ni Thomas kay Frog. Kumain ng mas kaunting mga tonic supplement. Nagmamadaling umiling si Larry, impossible, paano makapagsalita ng magagandang bagay ang bastard Thomas na iyon kay Frog. Dapat ay naglagay siya ng isang bagay na hindi nakakain sa mga tonic supplement ng Frog. Dapat nga. Habang nahuhumaling siya sa kanyang mga iniisip, ginagamot ni Harry si Frog sa operating theater. Gayunpaman, humawak siya ng scalpel at nakatayo sa harap ng kama ng ospital ng 5 minuto nang hindi gumagalaw. Hindi naman sa ayaw niyang simulan ang paggamot niya, pero hindi niya talaga alam kung saan magsisimula. Napahiya si Harry nang matuklasan niyang wala siyang ideya kung nasaan ang sakit ng pasyente. Kahit na ang pinaka-advanced na mga makina ay hindi ganap na matukoy ito. Kahit na ginawa ang diagnosis, imposible para kay Harry na alisin ang lahat ng masikip na lugar ng pasyente gamit ang kanyang limitadong kasanayan sa medikal. Nakakahiya talaga sa kanya ito this time. Tumingin si Harry kay Frog sa operating table at parang gusto niyang umiyak. Bakit hindi mo pinangangalagaan ang iyong kalusugan pagkatapos mong hindi ganap na gumaling? Isang pagbabalik sa dati na dulot ng hindi tamang pagdigestion ng mga tonic supplement. Niloloko mo ba ako? Pag hindi ko kayang gamutin si Polaka, ako na ang bahala sa kahihinatnan. Dilang reputasyon ko ang maaapektuhan, malaki rin ang posibilidad na ma-expose ang ginawa ng impostor ko dati. Nakaka-problematic nito. Kabanata 526. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangang lumabas si Harry ng operating theater. Nag-aalalang lumapit si Larry at nagtanong, Dr. Harry, kumusta na si Pilauka? Ibinaba ni Harry ang kanyang ulo at hindi alam kung ano ang sasabihin. Tumikim siya at nagtanong, Bueno, nasaan si Thomas ngayon? Thomas? Dr. Harry, bakit mo hinihiling si Thomas? Kailangan mo lang sabihin sa akin kung nasaan si Thomas ngayon. Nasa training site pa rin si Thomas. Okay. Alam ko kung ano ang gagawin. Walang sinabi si Dr. Harry at diretso siyang lumabas ng ospital na suot ang kanyang puting Amerikana. Direkta siyang nagmaneho papunta sa lugar ng pagsasanay. Wala pang 10 minuto, nakarating na siya sa venue. Thomas. Nagmamadaling tumakbo si Dr. Harry at sinabi kay Thomas, Thomas, namamatay si Frog. Paano ka nakakaupo dito ng mapayapa? Mahinang tanong ni Thomas, kung naghihingalo si Frog, hindi ba dapat na ikaw, ang attending doctor, ang may responsibilidad na gamutin siya? Sa halip na manatili sa ospital, bakit ka pumunta dito? Thomas. Tumingin si Dr. Harry sa paligid at bumulong sa kanyang tenga, alam mo ang nangyari kanina. Hindi ko kayang gamutin ang sakit ni Frog. Ikaw lang ang makakapagpagaling sa kanya. Kaya Thomas, kailangan mong sumama sa akin. Kung mahuhuli tayo, mawawala ang buhay ni Frog. Tinaway ni Thomas ang kanyang kamay, hindi ko magagawa iyon. Hindi mo kaya iyon. Well, considering my current situation, hindi ako papayagan ni Larry na gamutin si Frog. Nag-aalalang sabi ni Harry, mabubuting magkapatid sina Larry at Frog. Paanong hindi ka bibigyan ni Larry ng pahintulot na gamutin si Frog? Anyway, kung hindi dumating si Larry at tanungin ako ng personal, hindi ako pupunta sa ospital. Ito. Napakamot ng ulo si Harry, nagngalit ang mga ngipin at umalis. Bumalik siya sa ospital para makita si Larry. Pag nawalan ng buhay si Frog bilang attending physician, baka mawalan ako ng trabaho. Hindi ako nangangahas na maging pabaya tungkol dito. Pagbalik niya sa ospital, lumapit si Larry at nagtanong. Dr. Harry, saan ka nagpunta? Paano na ang kalagayan ng kapatid ko ngayon? Walang choice si Harry kundi sabihin ang totoo. Larry, ayoko nang itago sa'yo.
Actually, hindi ako ang nagpagaling kay Frog last time. Si Thomas iyon. Kung gusto mong iligtas si Frog sa pagkakataong ito, kailangan mo ring pumunta at tanungin si Thomas. Higit pa sa aking kakayahan na gamutin ang Polaka. Napatulala si Larry. Thomas. Si Thomas talaga ang nagpagaling kay Frog noong nakaraan. Itinuro niya ang kanyang daliri sa ilong ni Harry at sinabing, kung gayon, bakit ka nagpapanggap na nagpagaling kay Frog noong nakaraan? Nagkibit balikat si Harry, sinubukan ko bang magpanggap? I didn't take the initiative to admit na ako ang nagpagaling kay Frog. Hindi ba kayo lahat ay dumating sa inyong sariling mga conclusion? Wala itong kinalaman sa akin. Wala talagang hiya si Harry. Sinabi ni Larry sa umaatungal na boses, kung gayon, ano ang dapat kong gawin ngayon? Humiti si Harry, di ba sinabi ko lang sayo? Pumunta at humingi ng tulong kay Thomas. Tanging si Thomas lang ang makakagamot kay Frog at makapagligtas ng kanyang buhay. Naikuyom ni Larry ang kanyang kamao. Niloloko mo ba ako? Itinuring niya si Thomas bilang kanyang mortal na kaaway. Maghahanap ng tulong kay Thomas. Mas masahol pa iyon kaysa patayin ako. Imposible. Imposible. Kapag namatay si Frog, huwag mo na akong sisihin. Inilagay ni Harry ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at humiwalay. Dahil naipasa ko na kay Larry ang problema, hindi na ako mananagot dito. Wala akong pakialam sa buhay o kamatayan ng pasyente. Ang pakialam ko lang kung maapektuhan ang reputasyon ko o hindi. Kahit mamatay na ang pasyente ngayon, tinalikuran ko na ang mga responsibilidad ko, at wala na akong pakialam. Pumasok si Larry sa operating theater at tinitigan si Frog sa operating table. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Gusto mo humingi ako ng tulong kay Thomas? Kabanata 527. Yay! Imposible. Frog, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo, kahit mamatay ka, hindi kita hahayaang iligtas ni Thomas. Naniniwala akong hindi mo rin gustong iligtas ka ni Thomas, di ba? Napakasama ng puso ni Larry. Pagkakaibigan. Lahat ng iyon ay walang laman na usapan. Mas gugustuhin niyang isakripisyo ang kaibigan kaysa magpakumbaba para humingi ng tulong kay Thomas. Samantala, napasandal si Thomas sa isang upuan sa field ng pagsasanay at nakakross ang tuhod sa kanyang binti habang nakatingala sa asol na langit. Oras na dapat ngayon. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Buntong hininga. Larry Beckett, mas gugustuhin mong isakripisyo si Frog kaysa lumapit sa akin para humingi ng tulong. Dapat ko bang sabihin na ikaw ay mapagmataas o walang awa? Tumayo si Thomas at pumunta sa kotse. Lumapit si Maya at nagtanong, Thomas, I saw Dr. Johnson asking for you just now. Para saan iyon? Napabuntong hininga si Thomas na may tipid ng ngiti. Para sa isang konsultasyon. Si Dr. Johnson pumunta sa iyo para sa isang konsultasyon. Mahabang kwento yun, pasok. Dinala ni Thomas si Maya sa ospital. Nang makarating sila sa ospital at makarating sa harap ng operating theater, gustong pumasok ni Thomas, ngunit pinigilan siya ni Larry. Ano ang naiisip mong gawin? Hiniling ko bang sumama ka? Ang iyong presensya ay hindi tinatanggap dito. Umalis ka. Narinig mo ba ako? Bago magsalita si Thomas, pinagalitan siya ni Maya at sinabing, Larry Beckett, you better behave. Natigilan si Larry. Maya, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba malinaw? Mas gugustuhin mong mamatay si Polaka kaysa ipagamot siya ni Thomas. Tinatawag mo siyang kaibigan, pero ginagawa mo ito. Nauutol na sabi ni Larry, alam mo. Umiling si Thomas at nagpatuloy sa paglalakad papasok. Nagalit si Larry at hinawakan ang balikat ni Thomas. Walang ibang pwedeng pakialaman ngayon, pero hindi ko hahayaan na gamutin mo si Frog. Kapag ang isang tao ay naging ganap na baliw, anumang bagay ay posible para sa kanila. Naiinggit si Larry kay Thomas at lubusan siyang kinasusuklaman. Wala na siyang pakialam sa kaligtasan ni Frog. Kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang pagalingin siya ni Thomas. Gayunpaman, kapag nagpasya si Thomas na gumawa ng isang bagay, walang paraan na mapipigilan siya ni Larry. Hindi kumikibo si Thomas at nagpatuloy sa pagsulong. Ikilos ka pa ba? Pupunta ako sa... Bago matapos magsalita si Larry, hinawakan ni Thomas ang lalamunan ni Larry at pinasok siya sa pagitan ng mga metal na upuan sa ospital. Hindi siya makagalaw ngayon. Manatili ka kung nasaan ka pansamantala. Pumasok si Thomas sa operating theater. Batay sa kanyang mga pagtatansya, hindi na siya nagkaroon ng maraming oras upang sayangin.
Inilabas niya ang mga pilak na karayom at nagsimulang gamutin. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Thomas sa operating theater at mukhang kalmado. Paano ito? Nag-aalalang tanong ni Maya. Ang sabi lang ni Thomas, mabuti naman siya. Noong siya ay tapos na, siya ay umalis nang hindi sinusubukan na kumuha ng kredito. Katulad noong nakaraan, hindi kailangan ni Thomas para malaman ni Frog ang katotohanan. Pagkatapos niyang gamutin ay umalis na siya. Ngunit habang walang pakialam si Thomas, inisip ito ni Maya. Hindi niya kayang tiisin ang kasalukuyang sitwasyon. Kaya naman, pumasok siya sa ward at nakarating sa harap ng kama ni Frog. Nang magising si Frog, sinabi niya kaagad sa kanya ang totoo. Frog, gising ka na. Inaplos ni Frog ang kanyang ulo. Medyo nahihilo ako. Iniligtas na naman ako ni Dr. Johnson sa pagkakataong ito. Umiling si Maya. Hindi. Sa totoo lang, ang taong nagligtas sa iyo ay si Thomas. Kabanata 528. Naipit ang ulo ni Larry sa upuan sa harap ng operating theater, ngunit sa wakas ay inalis niya ito, at sakto namang nakita niya ang naka-recover na Frog at Maya sa labas. Frog, ikaw, okay ka lang? Si Frog ay orihinal na naging sunod sonyerin kay Larry, ngunit sa sandaling iyon, nang makita niya si Larry, ang kanyang mga mata ay napuno ng disgust, at talagang gusto niya itong sampelan. Natagpuan ni Larry ang kanyang sarili na namimilipit sa ilalim ng tingin. Paus na sabi ni Frog, Larry Beckett, I'm fine now. Hindi ba ito nakakalugod sa iyo? Natigilan si Larry bago siyang umiti at sinabing, paano posible iyon? Magkaibigan tayo. Di ma'am ecstatic that you recovered, so paano ako hindi magiging masaya? Magkaibigan. Ha, sumigaw si Frog, alam ko na ngayon ang totoo, kaya bakit ka pa nagpapanggap? Katotohanan. Anong katotohanan? Tumingin si Larry kay Maya at may masamang pakiramdam sa puso niya. Sabi niya, Frog, huwag kang maniwala sa mga salita ng ibang tao at maapektuhan nito ang ating pagkakaibigan. Pagkakaibigan, ha? Tinuro ni Frog si Larry. Mas gugustuhin mong mamatay ako kaysa iligtas ako ni Thomas. Pero kung hindi dahil sa pagpupersage ni Thomas, namatay na ako. At ang lakas ng loob mong magsalita tungkol sa pakikipagkaibigan sa akin. Ganito ba ang pakikitungo mo sa isang kaibigan? Natagpuan ni Larry ang kanyang sarili na hindi makapagsalita. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Maya kay Frog ang lahat, lalo pa na maniniwala si Frog. Habang nasusuklam siya kay Thomas, mas gusto niyang maging bantay laban sa kanya at pigilan ang kanyang mga galaw. Talagang hindi nasisiyahan ang pakiramdam niya. Ngunit dahil lumabas na sa ere ang katotohanan, hindi ito sinadyang itago ni Larry. Sabi niya, hiniling ko kay Thomas na huwag kang iligtas, pero ano? Isa kang normal na miyembro, at ang iyong buhay ay walang halaga. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Ang kanyang malademonyong sungay ay nahayag sa wakas. Sabi ni Frog, Larry Beckett, karma is a bitch. Maghintay ka lang, darating ang araw na iiyak ka. Nang matapos siyang magsalita ay lumabas at siya ng ospital na ay nalalayan siya ni Maya. Nang madaanan nila si Larry, tinitigan siya ng masama ni Maya at kinaiinisan niya si Larry. Hindi niya inaasahan na si Larry ay magiging isang maliit at masamang tao. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ni Frog kasama si Maya, naramdaman ni Larry ang matinding galit sa kanyang puso. Ang isa sa kanila ay ang kanyang alipin, at ang isa ay ang babaeng nagustuhan niya. Ngayon, pinagtaksilan siya ng kanyang alipin, at kinasusuklaman siya ng babaeng gusto niya. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Thomas. Thomas, ikaw ang pumilit sa kamay ko. Noong una ay ayaw kong kitilin ang iyong buhay, ngunit dahil lumampas ka na, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Nakasandal pa rin si Thomas sa tabi ng haligi sa pasukan ng ospital na may sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nang marinig niya ang tunog ng mga yabag, nakita niya ang isang lalaki at isang babae na dumating sa tabi niya. Si Frog at si Maya. Nababalot ng guilt ang mukha ni Frog nang tumingin siya kay Thomas. Yumuko siya kay Thomas at malakas na sinabi, I'm sorry. Nagulat si Thomas at mabilis siyang pinatayo ng tuwid. Anong ginagawa mo? Nang hihinayang sabi ni Frog, Thomas, kinagat ko ang kamay na nagpakain sa akin. Gusto kitang patayin gamit ang kotse, ngunit hindi mo ito pinansin at iniligtas ang aking buhay. Nagsalita ako ng walang pakundangan sa iyo, pinahiya ka, at pinalayas kita, ngunit pinakitunguhan mo ako ng may kabaitan bilang kapalit. Ito na ang pangalawang beses na niligtas mo ang buhay ko.
Pero lagi kong iniisip na si Harry ang nagligtas sa akin. At mas nakakatuwa, naisip ko na ang bastard na si Larry Beckett ay ang aking matalik na kaibigan. Ako ay nagkamali. Thomas, simula ngayon, boss ko na kayo. Ang buhay ko ay sa iyo. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, at hindi ko tatanggihan ang alinman sa iyong mga kahilingan. Kabanata 529. Matapos ang pangyayaring ito, sa wakas ay nakita ni Frog ang lahat ng tsismis at hinanakit. Masasabi pa rin niya kung sino ang mabuti at kung sino ang masama. Nakangiting tumango si Thomas. Mabuti yan. Ngayon, mayroon akong gawain para sa iyo. Sabihin mo sa akin kung ano iyon, Thomas. Gusto kong bumalik ka at humiga sa ilalim ng araw. Huwag kumain ng junk, lalo na ang mga supplement na iyon. Namumula ang mga mata ni Frog. Kung nakinig lang sana siya sa mga mungkahi ni Thomas noon, hindi na sana siya dumaan ng ganito karaming paghihirap ngayon. Tumango siya para ipakita na naiintindihan niya. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang cellphone ni Thomas. Ang tumawag ay si Samson. Hindi tatawagan ni Samson si Thomas kung hindi importante. Ngayong tumawag siya, ibig sabihin may nangyari. Pumunta si Thomas sa gilid. Kamusta? Boss, nahanap ko na si Vanny. Yung pinahanap mo sa akin nung nakaraan. Si Vanny ang babaeng pinapahalagahan ni Ryan, at si Ryan ay kapatid sa dugo ni Conley. Si Conley ay naging presidente din ng Hegemony Entertainment. Para sa kapakanan ng babaeng ito, isinantibi ni Ryan ang titulo ng may-ari ng pamilya at pinutol pa ang relasyon sa kanyang ama. Ito ay tiyak na dahil sa pagkakaroon ni Vanny na si Ryan ay patuloy na kinokontrol ni Conley. Pinahahalagahan ni Thomas ang mga mahuhusay na tao. Nais niyang kunin si Ryan sa ilalim ng kanyang pakpak, at si Vanny ay isang mahalagang susi para dito. Nakuha ko. Pinaba niya ang tawag, at kinausap ni Thomas si Frog at Maya, may aasikasuhin ako, kaya hindi na ako babalik sa inyo. Pagkatapos niyang magsalita ay mabilis siyang umalis. Makalipas ang isang oras, umupo si Thomas sa opisina ng taong namamahala sa ikatlong lugar ng Southland District, at nakatayo sa tabi niya si Samson. Boss, nandito na ang impormasyon. Iniabot ni Samson ang isang set ng mga dokumento na may kaugnayan kay Vanny. Binalikan sila ni Thomas habang nakikinig kay Samson na nag-uusap tungkol sa mga detalye. Base sa mga investigasyon noong araw na iyon, nalaman ko na ang sitwasyon ni Vanny. Siya ay orihinal na isang mananayaw. Ang tunay niyang pangalan ay Vanessa Whitehall. Noong nakaraan, pagkatapos niyang makipag-date kay Ryan, napagkasunduan nilang mag-elope. Sa huli, nahuli sila ng ama ni Ryan, at lihim siyang ipinadala sa South City at ibinente sa isang underground na organisasyon na tinatawag na Water Cloud. Ang Water Cloud ay isang organisasyon na namamahala sa mga bar, karaoke shop, at iba pang entertainment center. Pero sa totoo lang, pumahawak sila ng mga ilegal na auction. Nagbebenta sila ng anumang bagay na nagdudulot ng magandang pera, at walang bagay na hindi sila mangangahas na ibenta. Sa mga karaniwang termino, sila ay mga ilegal na channel. Pagkatapos na maibenta si Vanny, ang pangunahing layunin niya ay magtanghal sa panahon ng auction. Kung ako ay prangka, siya talaga ang cheerleader ng mga laban sa basketball, at nandyan siya para magbigay ng entertainment sa mga mayayaman na iyon. Tumigil siya saglit sa pagsasalita, at sinabi ni Samson, medyo nababagabag. Maraming koneksyon ng Water Cloud, at napakalakas ng mga ito. Hindi ko maisip kung sino ang amo nila sa ngayon. Boss, feeling ko hindi simple ang organisasyong ito. Mahirap iligtas si Vanessa mula sa kanilang mga kamay. Seryoso ang ekspresyon ni Thomas. Talagang alam niya kung gaano kahirap ang gawain ito, ngunit kapag mas mahirap ang isang bagay, lalo siyang nasasabik. Ang pagharap sa isang mahirap na hamon ng direkta ay isang bagay na pinakagusto ni Thomas. South City's Water Cloud. Mukhang kailangan kong pumunta doon ng personal. Kabanata 530. Nang gabing iyon, nang makauwi siya, sinabi ni Thomas kay Emma na gusto niyang umalis ng bahay para sa isang business trip na tatagal ng ilang araw sa South City. Gayunpaman, wala siyang nakapirming numero kung ilang araw ang biyahe. Nagpout si Emma at labis na nalungkot. Nangangahulugan ito na magkakaroon sila ng mahabang panahon kung saan hindi sila magkikita, at kailangan nilang tiisin ang sakit ng pagkakaroon ng lovesick. Matapos mamuhay ng magkasama sa panahong ito, naging lubos na umaasa si Emma kay Thomas, at hindi niya kayang iwan siya, lalo na sa mahabang panahon.
Hindi niya ito matanggap. Kailangan mo bang pumunta? Tanong ni Emma na parang nag-aatubili na iwan siya. Pakiramdam ni Thomas ay nagbitiw. Kung makakapili man siya, ayaw niya ring iwan si Emma, pero ito ang sitwasyon nila ngayon. Kung hindi siya pumunta sa South City, paano niya ililigtas si Vanny? Emma, ipinapangako ko sa iyo, babalik ako sa lalong madaling panahon. Kahit na ito ang sinabi ni Thomas, hindi pa rin masaya si Emma. Nang oras na para matulog, sinadya ni Emma na matulog ng nakatagilid habang nakatalikod kay Thomas. She pouted and just felt unhappy kahit anong pilit ni Thomas na pasayahin siya. Bilang isang babae, mayroon siyang personalidad na mayroon lamang sa mga babae. Si Thomas ay nag-iisip kung paano niya dapat paligayahin si Emma nang ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang biglaan at apurahang tugtog. Ding! Ding! Sino kaya ang tumatawag ng gabing-gabi? Kinuha ni Thomas ang phone niya at tumingin sa screen. Galing iyon kay Aderi. Nakita ni Emma ang pangalan at sabi niya nang may pagtataka, "Wow, Thomas Mayo. Gabi na at may babaeng tumatawag sa iyo. So, sino itong Aderi?" Natagpuan ni Thomas ang kanyang sarili na hindi makapagsalita. Paano niya ipapaliwanag ang sarili niya? Hindi ba ako natuto ng medical skills kay Mr. William? Anak ni Mr. William si Aderi. Siya rin ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Owen pati na rin ang pinuno ng Kindness Clinic. Hiling ni Emma, wala akong pakialam kung sino siya. Gusto ko lang malaman kung bakit kanya tinawagan ngayong gabing-gabi na. Hindi ko rin alam. Kunin ang telepono at ilagay sa speaker. Gusto kong marinig kung ano ang inisip ng vixen na ito na gawin. Si Emma ay naging ganap na nagseselos. Walang magawa si Thomas tungkol dito. Kinuha niya ang phone at nilagay sa speaker ang tawag. Sa totoo lang, gusto niyang malaman kung bakit gabi na rin siya tinawagan ni Aderi. Sa sandaling dumaan ang tawag, tumaas ang nanginginig, apurang boses ni Aderi. Thomas, libre ka ba ngayon? Pwede ka bang pumunta sa bahay ko? Si Aderi ay isang mapag-iwas na babae at hindi madaling sumuko sa mga pagsubok, lalong hindi nagsasalita na may nanginginig na tono. Kung nangyari ito sa kanya, nangangahulugan ito na may malaking nangyari. Ngunit isang malamig na ungol ang pinakawala ni Emma. Anong vixen? Siya ay nagpapanggap na nakakaawa. Gusto niya talagang pumunta ang asawa ng iba sa bahay niya ng gabing-gabi. Napakawalang hiya. Napabuntong hininga si Thomas. Tanong niya, anong nangyari? Gabi na, pwede ba akong pumunta bukas? Hindi inisip ni Thomas na angkop na pumunta din siya ngayon. Gabi na, at siya ay isang lalaking may asawa. Kung pupunta siya sa bahay ng isang babaeng walang asawa, hindi maganda kung marinig ng mga tao na magkasar na sila. Tsaka sobrang seloso na ni Emma. Paano siya maglalakas loob na pumunta? Ngunit habang nanginginig pa rin ang kanyang boses, sinabi ni Aderi, "Ama ko, siya." Siya. Nang sabihin niya ito, kumunat ang noo ni Thomas. Naramdaman niyang may mali. Anong problema kay Mr. William? Ang aking ama ay kinidnap. Ang mga bagay ay masama. Sabi ni Thomas, huwag kang mag-alala. Maghintay ka sa bahay, pupunta ako ngayon. Kung ito ay isang normal na bagay, hindi ito papansinin ni Thomas, ngunit si William ay inagaw, at ito ay isang malaking bagay. Ano man ang mangyari, itinuro ni William ang gamot ni Thomas, at iyon ang naging guro ni Thomas. At sa sandaling siya ay naging guro niya, siya na ang magiging guro niya habang buhay. Mula sa isang personal at lohikal na pananaw, kailangang magmadali si Thomas upang iligtas si William mula sa kanyang mga kidnapper. Napagtanto din ni Emma kung gaano kalubha ang sitwasyon, kaya tumigil siya sa galit at hinimok si Thomas na magmadali. Ang mga bagay ay medyo masama. Thomas, bilasan mo at pumunta ka para tingnan yan. Kailangan mong siguraduhin na walang aksidenteng mangyayari. Ito ang maganda sa kanya. Kahit gaano pa kainit ng ulo at kung gaano siya nagseselos, kapag may nangyaring seryoso, talagang magiging focused si Emma at siguradong hindi niya pipigilan si Thomas. Inalikan ni Thomas si Emma sa kanyang noo, isinuot ang kanyang coat at lumabas. Thomas! Oh! Kinagat ni Emma ang kanyang labi at lahat ng mga salitang gusto niyang sabihin ay pinagsama sa dalawang salita. Mag-ingat ka. Gagawin ko. Pagkalabas niya ng kanyang bahay ay binilisan niya ang daan. Hindi nagtagal, nakarating si Thomas sa Kindness Clinic. Pagkababa niya ng sasakyan ay nakita niya si Aderi na nagmamadaling lumapit sa kanya. Nagpalitan sila ng pagbati. Dinala ni Aderi si Thomas sa inner side ng clinic at isinara ang pinto pati na rin ang mga bintana.